tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. WIZ Monday to Friday, 6 a.m. Muli balikan natin ang headlines. Inyo po nag-iisang Tandem. Tandem! Inflation rate ng bansa nitong Enero bumagal pa. Tandem! 44% Pilipino naniniwalang gaganda ang buhay sa susunod na isang taon. Ayon po ito sa SWS survey. Tandem! Panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sinopla ni Pangulong Marcos. Tandem! Bilang naman ang naapektuhan ng low pressure area sa Mindanao, umabot na sa 1 bilyong individual. Tandem! Trust at performance ratings ng matataas na opisyal ng gobyerno tumaas. Tandem! At sa balitang pangkalakalan, piso kontra dolyar, bagyang tumaas. Tandem! Balita naman sa ibaing dagat, 10 patay, 20 sugatan sa pagsabog sa isang pamilihan sa Somalia. Tandem! At balitang showbiz, Bea Alonzo at Dominic Roque. Ito talagang totoong hiwalay. Kumpirmado, hiwalay! Tandem! At sa balitang pampalakasan, abangan ang sports news ni Tandem Anthony Sunta. Tandem! Sa oras na 5 minuto makalipas ang ikapito ng morning, sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po inyong mga lingkod, Drew Nasino. At sa inyo, Ray Pacheco. Tandem! Sa detalye nga ng mga balita, 44% ng mga Pilipino ang umaasang bubuti ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ito'y batay sa pinakabagong Social Weather Station o SWS survey na isinagawa noong December 2023, kung saan umabot sa 5% naman ang naniniwalang lalala ang kanilang pamumuhay. Sinagawa nga ang survey noong December 8 hanggang 11 sa 1,200 respondent sa buong bansa. Samantala, mas mababa naman ang net personal rating kung ikukumpara ito noong September 2023 na mayroong 48% ng mga Pilipino ang nagsabing gaganda ang kanilang pamumuhay. Tandem! Samantala, lalo pang bumagal sa 2.8% ang inflation sa bansa nitong Enero. Ito na ang pinakamababang inflation na naidala sa bansa mula noong October 2020. At ayon sa Philippine Statistics Authority, mas bababa ito sa 3.9% inflation noong December at 8.7% sa kaparehong buwan ng 2023. Pasok din ito sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa 2.8% hanggang 3.6%. Paliwanag ni PSA National Statistician at Undersecretary Dennis Mapa, kabilang sa pagbagal ng galaw ng presyo ay ang gulay, gaya ng sibuyas, isda at karne. Nakaambag din ang pagbagal sa inflation sa renta ng bahay, kuryente at tubig. Tandem! Sa iba pang balita, deadma si Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Interior Secretary Benor Abalos. Makarang hindi mapag-usapan sa sectoral meeting issue kung saan naging sentro ng talakihan ay kung paano mapapalakas ang kampanya kontra cybercrime. Gayunman, muling nanindigan ang kalihim na isang paglabag sa konstitusyon kung may magtatangkang ihiwalay
o kumalas ang Mindanao sa Pilipinas. Sa usapin naman kung maaring ihabla o papanagutin si dating Pangulong Digong sa naging pahayag nito, iginit ni Secretary Abalos na ipinauubaya na nila ang desisyon sa Department of Justice. Tandem! Muling dinipensahan naman ng ilang kongresista si House Speaker Martin Romualdez sa issue ng charter change. Git ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, hindi nila nais na mas lumala pa ang bangayan nito sa Senado upang makapagtrabaho ng maayos ang lahat. Para naman kay TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr., nais lang ng Kamara na maipasa ang resolution ng both houses, number 6, hinggil sa pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas. Nanawagan naman si House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, tigilan na ang paninira kay Speaker Romualdez at binigyan din na hindi nila layunin na buwagin ang Senado. Tandem! Maasa naman si Senador Sani Angara na magkakaroon na ng konsensus o magkakasundo ang Senado at Kamara sa sinusulong na pag-amyenda sa tatlong economic provisions ng saligang batas bago pa ang 2025 midterm elections. Target ni Senador Angara na isabay ang plebisito sa pag-amyenda sa 1987 Constitution sa halalan sa susunod na taon. Ayon sa chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments, alinsunod sa saligang batas ay dapat maitakda ang plebisito sa loob ng 60 hanggang 90 araw o 3 buwan bago aproba ng Kongreso ang resolusyon. Idinagdag pa ng Senador, dapat magkasundo ang mataas at mababang kapulungan sa timeline ng plebisito na isabay sa 2025 polls upang makatipid ang gobyerno. Tandem! Nagbabala naman ang Department of Information and Communications Technology kaugnay sa posibleng pagdami ng mga deepfakes at iba pang mga peking video na binuo ng Artificial Intelligence o AI habang papalapit na ang 2025 midterm elections. Ito'y sa gitna ng naturang banta na nananawagan na ang mga stakeholders sa Kamara na tutugon sa mga alalahanin sa nasabing teknolohiya. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ayan, mas advanced na ngayon ang cognitive warfare na kung saan ginagamit ng mga mukha ng ilang malalaking tao sa panloloko. Maaari niya na makipag-ugnayan ng mga biktima ng mga panloloko sa mga ahensya at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council para matanggal nila ang online na material. Paalala naman ni Cybersecurity Analyst Art Sabaniego Jr., suriing mabuti ang mga video at larawang nakikita nila online, lalo na yung mga mula sa mga kahina-hinalang account. Tandem! Samantala, investigasyon ng Senado sa questionable People's Initiative tatapusin pa rin sa kabila ng reklamo ng mga kongresista. Babalik mula sa Senado, Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Tatapusin pa rin ng Senate Committee on Electoral Reforms ang investigasyon sa questionable People's Initiative. Ito ang tiniyak ni Senator Amy Marcos, chairman ng committee, sa kabila na aligasyon ng mga kongresista na isa itong pag-atake sa kanila at nilalabag daw ng Senado ang interparliamentary courtesy. Ang kay Senator Marcos, sinabi sa kanya ni Minority Leader Coco Pimentel na dapat tapusin ang investigasyon at dapat niya itong ipagmalaki bilang advocacy niya na malaman ang katotohanan sa sinasabing bayaran at suhulaan sa pangangalap ng pirma. Ayon sa Senadora, ang kulang pa sa kanilang investigasyon ay ang pagharap ni Attorney Anthony Abad na siyang nakapirma sa form ukol sa People's Initiative kung saan isinusulong ang voting jointly. Nagsabi niya si Attorney Abad na maaari na siyang dumalo sa pagdinig pagkatapos ng February 8 kaya't itinakda ang panibagong hearing sa February 14.
Samantala, pinalaga ni Senator Marcos ang aligasyon na nilalabag nila ang umiiral na interparliamentary courtesy. Git ng senadora, kahit pag gusto nilang i-abolish ang Senado, pero inirespeto pa rin nila ang interparliamentary courtesy kaya hindi nila pinadalhan ng sabina ang mga staff ng mga kongresista na sinasabing sangkot sa pangangalap ng pirma kahit pa hindi saklaw ng immunity. Nananatili pa rin anya ang courtesy ng Senado sa Kamara sa kabila ng hangarin na pahinain o buwagin ang Senado. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Shelly. Samantala mula kay Shelly, dumako tayo kay Gilbert Perdes. Pangulong Marcos may panawagan sa mga bagong opisyal ng ASEAN Law Association. Detalye niyan mula kay Gilbert. Gilbert? Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki raw ang may tutulong ng mga bagong opisyal ng Philippine National Committee of ASEAN Law Association o ALA Philippines para sa pagsusulong ng mga layunin ng asosasyon, partikular sa pagkakaroon ng patas na global community. Itong binigyan din ni PBBM sa gitna na rin ng anya geopolitical issues sa rehiyon. Sa panunumpaan ng mga bagong opisyal sa Malacanang, sinabi ni Marcos na sinasalamin din bilang kinatawan ng Pilipinas ng mga nasabing opisyal ang commitment ng bansa sa pagpapatatag ng multilateral cooperation sa mga kalapit na bansa. Umasa din ang Pangulo na gagamitin ng mga ito ang kanilang karanasan, kaalaman at kasanayan sa batas upang ma-harmonize ang national law ng bawat ASEAN members at makakamtan ang resolusyon sa mga usapin sa rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa ipapabalita, hinimok ng election watchdog na Democracy Watch Philippines ang COMELEC na maging transparent sa post-qualification screening ng South Korean firm na Miro Systems. Ang Miro ang nag-iisang bidder para sa automated election system sa 2025 midterm elections. Iniling ng election watchdog sa Special Bids and Awards Committee ng poll body na magbigay ng listahan sa mga technical details ng kumpanya. Kabilang din sa pagtaya ng Democracy Watch ang mga kritikal na aspeto tulad ng pag-secure ng data, kumpletong impormasyon ng voting log at kakayahan ng system na i-reset ang datos sa zero bago gamitin. Binigyang din ng grupo na layunin nitong matiyak na may kamalayan at nauunawaan ng mga stakeholders kung paano sinusuri ang mga nasabing vote counting machine. Tandem! Sa oras na 15 sandali, makalipas ang ikapito ng umaga, naku, senyor, pag-usapan natin, ito'y malapit ho sa sikmura sapagkat ang issue po sa bigas. Yan. Ang issue ho sa bigas, hindi ho yan talaga. Oy, napag-usapan natin ng bigas. Nais po namin muna iparating ang aming pakikiramay sa namatay na pagyao po ng dating congressman sa 1st District ng Nueva Ecija, Congressman Rene Diaz. Ayan po. Nais lang po namin ipabot yung pakikiramay sa kanya. Alam mo, si Congressman Diaz, isa po yan sa mga consultant ni Pangulong Marcos dyan po sa pagpag-usapan natin ng agrikultura. Alam mo naman ang Nueva Ecija. Yes. Dahil yan ang tinatawag ng melting pot. Yan ang pinakasentro ng Rice granary. Yan. Rice granary natin. Yan. So tayo po ay nakikiramay sa mga naulila pong ni Congressman Rene Diaz. Sa pagkakaalam ko, panahon yata ito ni Governor Joson. Ng Nueva Ecija. Ng Nueva Ecija. Speaking of rice granary, speaking of bigas nga, senyor. Bigas ang pinag-uusapan natin. Bigas ang pinag-uusapan Kasi naalala ko natin. bigla Oo. Ngayon Nasa kabilang linya po natin, ang chairman po ng SINAG, si Engineer Rosendo. So magandang umaga po, Kasendong. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Kasama po natin, Kasendong, si Senyor Ray Pacheco. Kasendong, magandang umaga. Yeah, magandang umaga. Manang Ray and of course, crew, magandang umaga. Apo. Kasendong, ang napapansin namin, bandang norte, bandang Central Luzon, pababa yung presyo ng bigas.
those dito sa Metro Manila, may ilang mga pamilihan na piso, kahit paano, nabawasan ng piso yung presyo ng kada kilo ng bigas. Ano ho ba ang dahilan ho niyan, Kasendong? Yeah, nag-start yung harvest ng Tarlac area, no? So, may portion ng Pangasinan, may konting harvest na rin. So, yung presyo, ang farm gate bumaba from 26.50 yung 26 to 26.50 yung fresh harvest, no, to 25 pesos. So, yung itong dry naman na dinideliver sa mga rice miller is from 31.50 to 30 pesos. Okay. So pag nagiling to is more or less yung 30 pesos more or less nasa 48 pesos ang bigas. So ang delivery niyon more or less bumaba talaga ng almost from 54 to 52 pesos sa Metro Manila. Okay. Yan ho ba ay yung inaani ho ba natin ngayon sa palagay mo, Kasendong, gaano kaya kalaki yung volume ng naani natin para sabihin natin bumaba na, unti-unti nang bumababa nga yung presyo ng bigas? Kasi ang pagkakaalam ko, Kasendong, meron pang mga imported na pumapasok, may dumarating pa Kasendong. Yes, so far, konti pa lang yung inaani, no? Okay. Pero we expect by March, third week, doon talagang peak. So, ang tingin naman natin is yung presyo ng etong bigas, bababa pa ng 48 by then, no? Yung presyo natin ng bigas, yung well-milled rice. So, ang tingin naman natin is mas bababa yung presyo ng local natin kaysa yung imported. By third week of March. Pabalik ba tayo doon sa 40 level, Kasendong? May aasahan ba tayo na babalik tayo doon sa ganong level? Pwede. Mga 45 to 48. Okay. Tinitingnan natin. Okay. So, hindi. Mabuti ako na. Kumakain ka yata dyan. Kasi, welcome ulit, Kasendong. Ngayon lang tayo ulit nakita. Long time. But anyway, Kasendong, yung natatanda natin, ngayon tayo may palapit tayong El Nino. Diba? Hindi tayo dapat maging kampante, kahit na may nagsabi na medyo hindi naman daw masyadong inaasahan natin na medyo malala daw yung inaasahan at baka medyo nabawasan daw ng konti yung El Nino daw. Hindi natin matiyak yan dahil kalaban natin panahon yan. Panahon yan. At saka hindi, nagbabago yan. Oo. Hindi natin matiyak yan. Yun lang daw nakikita nila at this point. Pero siyempre, hindi tayo dapat maging kampante. Lalo na't dariyan pa rin ang banta niyan. Hindi mawawala yan. At lahat ng bansa, may mga bansa dyan na epektado. Lalo na yung pinagkukunan natin ng bigas. Vietnam, pati Thailand. Ini-import, kung saan tayo nag-i-import din ng bigas, may epektuhan din sila. Gaano tayo kahanda na masasabi natin ngayon na kailangan natin bantayan maigi, may connection ito sa presyuhan natin ng pagkain at iba pang mga bilihin natin. At lalo na siyempre ang bigas. Senyor Ray, so far, ang monitoring naman natin, yung mga area na sabihin natin irrigated area, so far yung mga area na nakikita natin pag wala nang masyadong release ng tubig, nagpapump naman yung mamagsasaka. Kasi yung pondo ng yung last year, di ba, kinukulit natin yung DBM na i-release yung 12.7 billion na budget yung galing sa rice tarification law. For farmers, yung 12.7 billion, na-release ng January. So, ito is malaking bagay ito. No? So, yung nagpapump na patubig,
pwedeng gamitin yung pondo galing doon sa 5,000. So, ito nakatulong sa ating mga magsasaka talaga. No? Malaking tulong yun dahil at least may pwede silang gamitin pang patubig. No? Tsaka yung fertilizer subsidy, almost 10 bilyones yun. No? Na 4,000 per hectare na 4,000. na coupon naibigay rin sa magsasaka. So itong dalawang na ibigay sa ating mga magsasaka, malaking tulong 'yon. So para at least sila magtanim and may patubig na gagamitin yung pondo. Opo. For panggamit dun sa rice nila. Kaya at least kung bitin dun sa tubig na irigasyon, may for pumping sila. So ito nakatulong talaga. Ibig niyo sabihin, may sapat tayong buffer. Ganun ba yun, Kasendong? Yeah, tingin naman natin yung harvest natin. Kasi yung area nakita natin is mas marami nagtanim ngayon compare last year. Okay. So, maski paano, wala tayong masyadong nakikitang problem. Kahit tumama ang tagtuyot. Yung cost, yung sa yung sa Vietnam, nakita natin yung farm gate price medyo mataas doon yung nagulat tayo doon sa 5 years ng Vietnam. 5 years 'yan. Yung farm gate price nila parang kung co-convert natin sa peso nasa 23 pesos din, no? 23. Oh, Dati ang farm gate price ng Vietnam nasa 18 pesos. So ibig sabihin yan yung presyo ng Vietnam rice mas mataas talaga kaysa doon sa local. Doon sa natin. Okay. Dito sa lalabas na mas mataas kaysa yung local na produce natin. Okay. So, Kasendong, dahil meron nga El Nino, actually last time nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos diyan sa May Candaba, Pampanga. Mamamahagi raw ng tama ba? Solar pump ba ito? Medyo high-tech yan. Yung medyo ito, baga advance ito. Gaano kaya karami ang kailangan natin nito para matulungan naman yung ating mga magsasaka, lalo na ito. Ngayon pa lang nakikita ko na sa aming bintana rito, matindi na yung init na dyan sa labas. Mukhang matindi-tindi itong tagtuyot na darating na ito. At yung ibang mga lugar nga kasi doon sa Nueva Ecija, dyan sa amin, mainit na. So, sobra na yung init na nararamdaman. Yes, oo. Drew, nakita natin na mas konti ang talaga, no? Yung may portion ng Nueva Ecija na nagpa-pump na sila ng tubig. So, yung direction ng DA na yung solar pump na mabibigay sa ating mga magsasaka. Makakatulong yun kasi yung nakikita natin yung dalawang tubo na linalagay doon sa mga farm may tubig pa rin So yun may mga area sa Nueva Ecija report sa atin is yun ang ginagawa nila para at least makakuha ng tubig. So kung mag-roll out ang atin Pangulo or atin Department of Agriculture, magandang tulong yan sa ating mga magsasaka. Pero sa tingin mo, Kasendong, ngayong may El Nino, bababa yung target natin na makamit itong, yung volume na aanihin natin sa palagay mo? Kasi last time, record high daw, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero this time around kaya, itong taon na ito, aabot kaya ulit or below doon at sa kasabay target? pa natin ang El Nino. Yes. Sa tingin naman natin, kung sa ngayon, no, yung may portion, no, yung harvest na yesterday umikot tayo, nakita natin na may damage dahil dun sa insect, no, yung
peste na Peste. sinasabi natin. Yung peste May talaga damage problema dun sa natin. mga ibang crop. Pero pinapacheck pa rin natin kung ilan ang area nito. So far, we hope na makontrol yung peste dun sa mga area. Pero sa total report naman, dun, hindi lahat naman no, na may ganun na Minimal. problema. So, Minimal lang. Ina-assess pa natin kung paano ang damage. Aha. Oh. Pero nag-aani na yung ibang area. So, dapat makita natin kung paano ang damage nito. No? Yung tubig naman doon sa mga area, mayroon pa rin wala tayong nakikitang problema doon sa mga area na nagha-harvest. So we hope na continuous yung release ng irigasyon. Kahit pababa na yung water level sa mga dam. Kasi pababa Actually, na ang malaking tulong sa Nueva Ecija, yung Pandabangan. Di ba? yung Pantabangan. Yung Pandabangan. Kita natin, walang problema. Yung Pandabangan, walang problema. Ang may problema natin, ang Angat, dahil kalaban natin ang Metro Manila dyan. Ilan percentage lang ang sineshare dyan ng agrikultura. Tama ba, Engineer? Hindi kamukha ng pero Pandabangan, talaga purely para yan sa magsasaka. Sa basakan natin. Yeah, pero yung level ng Angat, mas mataas this year kaysa last year. Okay. So yung Angat, sa tingin natin, wala rin masyadong problema. Okay. Last na lang, Kasendong, from on my part, ang tansya po ng NIA by 2028 daw ay magiging rice self-sufficient na ang Pilipinas. Meron pa tayong 4 na taon. Sa tingin mo, ito ba ay feasible? Ito ba ay makakamit natin sa paanong paraan at sa gaano kalaking halaga ang usapan? Kasendong. Yeah, we think na ang target siguro is around 300,000 hectare hectares na pwedeng yung irigasyon natin. So, yun, dapat siguro ang tutukan para at least mahabol yung target ng irrigation natin dito sa ating bansa. Pero with that, yun ang siguro nakikita natin na pwedeng target para at least lumawak yung irrigated area. Okay. So kakayanin naman hanggang 2028, ma-achieve natin yun? Yeah, pwede. Pwede pagka... May chance, okay. Pagka i-allocate doon yung pondo, pwedeng ma-achieve na natin yung target. Naku, sige po, Kasendong. Salamat, Kasendong. Marami pong salamat sa inyo at sa mga susunod na araw. Hingi po kami sa inyo ng mga update, mga iba pang detalye. Magandang umaga po, Kasendong. Salamat po, Kasendong. Ingat po. Ingat po. Ingat po, sir. Alright. Good morning. Yan po, si Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura. Tandem! Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita sa inyo po nag-iisang tandem, umakyat na sa mahigit 1 milyong individual ang apektado ng malakas na pag-ulan, pagbaha at landslide sa Mindanao, sa ilang bahagi ng Mindanao. Batay sa tala ng DSWD, katubas ito ng mahigit 300,000 pamilya mula sa mga lalawigan ng Agusan del Sur, Davao de Oro del Sur, Oriental del Norte, Occidental at Surigao del Sur. Abot naman sa halos 20,000 pamilya o mahigit 71,000 individual ang nanunuluyan sa mahigit 200 evacuation centers, habang nasa 86,000 pamilya ang nanunuluyan naman sa kanilang mga kaanak o kaya mga kaibigan. Maabot naman sa mahigit 449 ang nasira mga kabahayan, habang nasa 652 ang bahagyan na pinsala. Sa ngayon, naabot na sa 70 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na ipinamahagi ng DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno sa mga apektado ng masamang panahon. Tandem! Tumaas ang trust at performance ratings ng ilang makapangyarihang mga opisyal ng pamahalaan.
Batay ito sa pinakahuling survey ng Octa Research noong Disyembre nakarang taon kung saan umabot na sa 76% ang nagtitiwala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpara sa 73% noong Oktubre. Nasa 71% naman ang performance rating ni Pangulong Marcos kumpara sa 65% noong Oktubre. Tumaas din ng trust rating ni Vice President Sara Duterte sa 77% kumpara sa dating 75%. Umabot naman sa 75% ang performance rating ni BP Inday kumpara sa 70% noong Oktubre. Nasa 59% naman ang trust rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri mula sa dating 57%, habang nasa 60% ang performance rating ng senador kumpara noong 58% lamang. Tumaas naman ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez sa 64% kumpara sa 60% na naitala noong Oktubre, habang nasa 65% ang performance rating ng mambabatas kumpara sa dating 61%. Tandem! Samantala, DILG wala pang naisusumiting shortlist kay Pangulong Marcos para sa susunod na PNP chief. Bakit kaya? Patrol 13 Gilbert Perez. Wala pang naisusumiting shortlist ang DILG kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papalit kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Ito'y kahit nalagpas isang buwan na lang ang nalalabi bago mapaso ang binigay na extension ng palasyo kay General Acorda hanggang March 31. Ayon kay DILG Secretary Ben-Hur Abalos Jr., kontento naman daw siya sa pamuno ngayon ni Acorda sa hanay ng PNP. Matatandang nagtapos na sana noong December 3, 2023 ang panunungkulan ni Acorda sa pagsapit ng kanyang mandatory retirement age na 56, bagamat agad naman itong pinalawig ni Pangulong Marcos. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Gilbert. Samantala, may report naman tayo tatanggapin mula kay Shelly Ortega Bueno. PNP binigyan ng 3 buwan para linisin ang mga fly-by-night security agencies. Ang detalye na niyahatid ni Shelly Ortega Bueno. Shelly? 3 buwan na palugit ay binigay ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police upang wakasan ang operasyon ng mga fly-by-night security agency sa bansa. Pinamunuan ni De La Rosa ang pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ukol sa insidente na kinasasangkutan ng isang security guard na nakit sa isang motorcycle rider. Binigyan ng ultimatum ni De La Rosa si Supervisory Office for Security and Investigation Agencies Officer in Charge Colonel Joyce Patrick Sanggalang upang puksain ang lahat ng fly-by-night security firm sa bansa. Iginit naman ni Senator J.V. Hercito na dapat higpitan ang screening sa mga security guards bago bigyang lisensya upang makapagbitbit ng baril. Iginit ni Hercito ang sunod-sunod na insidente na kinasangkutan ng mga security guards. Nagbabala si Hercito na baka magdulot ng pinsala sa mga individual kung hindi higpitan ang screening ng mga security guards. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, DSWD na mahagi ng cash assistance sa mga market vendor sa Iriga City. Kabuuan ng report buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Namahagi ng cash assistance ang Department of Social Welfare and Development sa mga nasunugang market vendors sa Iriga City sa probinsya ng Camarines Sur. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez, sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program, 70 public vendors ang tumanggap ng 10,000 pesos na cash relief. Patapos sa matupok ng apoy ang nasabing palengke, sinabi ng DSWD official na kumikilos na ang
Field Office 5 at nakikipag-ugnayan na rin sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang iba pang pangailangan ng mga naapektuhan ng sunog. Iginiit ni Asek Lopez na nakahanda ang departamento na palawigin ang pamahagi ng ayuda kung kinakailangan. Layo ng hakbang na makabawi sa kita ang mga apektado ng sunog at muling maiangat ang kanilang negosyo. Ito si Patrol 30 Jelmedes nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Jelly. Samantala, may report tayo tatagapin mula kay Jopel Pelenio. Career Guidance Program para sa mga senior high school student inilunsad na ng AFP at PNP. Go ahead, Jopel. Formal na inilunsad ng Northern Luzon Command sa pamamagitan ng First Civil Relations Group ng Armed Forces of the Philippines at Regional Mobile Force Battalion 15 sa pangangasiwa ng Police Regional Office Cordillera ng PNP o Philippine National Police ang Career Guidance Program ng AFP at PNP para sa mga senior high school students. Isinulong ang aktibidad na tinawag na Project University Career Guidance Program sa Lindawan National High School, Barangay Lucna, Baguio City. Hangad nito na makita ng mga kabataan ang kahalagahan ng kanilang papel sa nation building at buhayin ang kanilang interes na pasukin ang unipormadong pagbibigay serbisyo. Bahagi ang Career Guidance Program ng Project University ng NOLCOM na unang inilunsad sa Central Luzon noong third quarter ng 2022. Pinasalamatan naman ng Lindawan National High School ang pribilehiyo na maging host ng aktibidad sa unang pagkakataon dahil isa nila itong magandang ehemplo ng pakikipagkolaborasyon ng mga paaralan sa mga unipormadong ahensya ng gobyerno. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may tarong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa iba pang ring balita, Bureau of Customs lumampas sa target na koleksyon nitong Enero. Update mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Lumagpas sa target ang nakolekta noong Enero ng Bureau of Customs sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Bienvenido Rubio. Sa report ng Bureau of Customs, nakakolekta ito ng 73.329 billion sa unang buwan ng taon, lagpas ng 2.16% o 1.550 billion na itinakdang target na 71.779 billion. Ang magandang performance at pagtaas ng koleksyon ng BOC noong Enero ay iniugnay sa mas magandang sistema nito sa pagtukoy ng halaga ng imported na produkto, pinaigting ng border protection at tangible trade facilitation initiatives o yung konkretong mga pagsisikap sa pagpapadali sa kalakalan. Umaasa si Commissioner Rubio na magpapatuloy ang magandang koleksyon ng BOC sa nalalabing mga buwan ng taong 2024. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat si Patrol 5, Aya Yupanco at sa ating po mga IZ Patrol reporters. Tandem! Balitang pangkalakalan. Bahagyang nakabawi ang piso kontra dolyar. Sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 56 pesos 20 centavos kada dolyar. Kumpara ito sa 56.29 noong Lunes. Ipinaliwanag naman ng ekonomistang si Michael Ricafort na ito'y dahil sa pagbaba ng inflation sa bansa o pagbagal ng inflation noong Enero. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 2.8% ang inflation rate noong isang buwan. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa.
10 katao patay habang 20 sugatan matapos na sumabog ang isang electronic shop sa pamilya sa Somali. Nabatid na ang isang Bakara pamilihan ay ang pinakamalaking pamilihan ng Mogadishu, Somali na kung saan puno ng mga kalakal, partikular na pagkain, damit, gamot, electronics at iba pang mga produkto. At batay sa ulat, hindi malinaw ang sanhi ng pagsabog. Kasalukuyan namang iniimbestigahan pa ang nangyaring pagsabog sa nasabing pamilihan. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Isa pong malungkot na balita, bukod sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, Tapos hiwalay pa rin. kinumpirma ng TV host na si Boy Abunda na Puro hiwalay, walang forever. Forever na? Walang forever. Talagang walang forever. Dahil hiwalay na nga raw ang aktres na si Bea Alonso at si Dominic Kala natin Roque. kasalan na yan. Oo nga Hindi na uwi. buti pa yung isang kasama natin na nakakasal lang. Oo nga pala, nandyan, ano? Na itatago ho natin sa, pangalang Angelo Baino. Wala naman ho mga... Hindi mo naman tinago, binulgar mo. Ay, hindi ko ba tinago? Oo pala. Inihayag ng TV host sa kanya home programa na ikinagulat at ikinalungkot niya ang paghihiwalayan ng Bea Dome. Yun ang pangalan? Yun ang ano nila? Yung Bea Dome. Bea Dome. Kala ko Dombe. Doom. Naging Doom. Nahugot mo pa yun. Sa isang source pa ni Tito Bohoy, ang nagsabing ibinalik ni Bea ang engagement ring Mahal yan, ha? nila ni Dom. Mahal yan, ha? Gayunman, sinusuyo pa rin umano ni Dominic si Bea. Base sa kanya good sources, ay nagkakausap pa raw ang dalawa. Una rito, naging matipid din ang sagot ni Bea sa mga tanong tungkol sa plano nilang kasal ni... mahal daw ng kasal, ha? Oo nga, mahal daw. Milyon, ha? Milyon, milyon yung kasal. At Ibang bansa. sa ibang bansa ba? Oo, ibang bansa, eh. Bigat, eh. Akala ko dito lang. Parang nakukuha ko kay nanay, yan. Nanay, sino Nanay Christy? Nang matanong siya sa isang event kamakailan, umapila naman ang King of Talk na huwag husgahan ang Bea Dome matapos maghiwalay ang dalawa. At antabayanan po natin ang magiging official statement po. Magkakabali ka ba yan o what? Oo, official statement po ni Bea Alonso. Good news! Isang multidisciplinary designer na si PJ Almera ang nanguna sa European Romanesque architecture. Ano pa no? At ibinahagi lang naman ni Almera sa kompetisyong Design Your Bag ng Up to You Anthology ang nilikha nitong bag na leather maxi bag na tinawag nitong Arco na kung saan ito ang nangunguna sa kompetisyon. Nabatid ang pangalan ng bag na nilikha nito na Arco ay kinuha niya sa isang batang malikhain bilang ang unang Pilipino na nakipagtulungan sa makabagong Italian brand na UTY Anthology. Ala ko, Argong Bato eh. Galing Valenzuela. Ay, nako. O siya, tayo po ay magpapaalam na. Nandiyan na eh. Andiyan na sila eh. Elevator. Elevator ba? Yung isa, na traffic na naman. Inaabangan eh. Init na init kasi biruin mo, init. Alright, tayo po ay pansamantalang magpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC LU23 at sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez na nagliliwaliw po sa West Coast sa Amerika. Ingat po. Yan, alright. Maraming salamat din sa ating mga suking taga-subaybay. Muli po, kami po yung mga nakasama Drew Nasino at Senyor Ray Pacheco at sa ngalan nga po ni Tandem David Oro at John Ibanez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.